Acts chapter 1 verse 11, Men of Galilee, they said, "Why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have been seen him go into heaven." Magandang araw, ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang General Eschatology. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Return of Christ. Ito po yung 3 na will surely happen in the future. And ang una ay ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Malinaw po na sinabi ng mga anghel na ang ating Panginoon Kristo po ay babalik sa parehong paraan ng kanyang pag-akyat sa langit. Ito po ay visible at glorious, kagaya nga po ng kanyang pag-alis na parang lumipad lang siya, and then habang lumalayo ay parang nagiging langgam, kasing liit yung langgam, tapos natatakpan ng ulap, kagaya nga po ito ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo. Para sa mga Kristiyano po o para sa ating mga mananampalataya, ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ay simbolo ng katuparan ng kanyang lahat ng mga pangako, ng kanyang lahat ng katuruan, at lahat ng kanyang mga sinabi nang siya ay namumuhay dito sa lupa. At dito po magtatapos yung panahon ng biyaya at magsisimula po yung final na yugto ng kasaysayan nating mga tao. Pinapaalala po nito na sa atin, habang hinihintay natin siya, kailangan tayong mamuhay ng tapat, mapaglingkod, at may pananabik sa kanyang pagbabalik. And dapat po, habang nag-aantay tayo sa kanya, ginugol o parang inaano natin sa sarili natin na maging Christ-like tayo, kung ano yung pinamuhay ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Dapat yun yung mga sumasalamin sa atin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Kaya nga po tayo tinawag na Kristiyano, kasi yung ating ginagawang role model ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kung ano yung kanyang katuruan, pinamuhay, at yung kanyang pinapangalap sa ating mga tao, yun po dapat yung ating pinapamuhay, o yun yung kinikilos natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay para maging Christ-like tayo mga mananampalataya. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Resurrection and Judgment. Ito po yung number 2 that will surely happen in the future, ang muling pagbabalik at ang paghuhukom. Kasunod po ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ay muling pagkabuhay ng lahat ng tao, parehong mga matuwid at mga makasalanan. Ang tinatawag po ng resurrection ay hindi lamang spiritual, kundi literal po na muling pagkabuhay ng katawan. Sa araw po na yun, bawat tao po ay haharap sa ating Panginoon Diyos para sa final judgment o sa paghuhukom. Yung mga sumasampalataya po sa ating Panginoon sa Kristo ay bibigyan ng gantimpala ng buhay na walang hanggan o eternal life and salvation, habang yung mga tumanggi naman po sa Kanya ay hahatulan ng kaparusahan, which is, kung tayo tumanggap, syempre eternal salvation o eternal life. Yung mga tumanggi naman sa ating Panginoon sa Kristo ay eternal death. Ito po ay walang hanggang pagkamatay. Ito ay constant na sunod sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Yung paghuhukom po pala, rather, na yun ay nagiging patas at makatarungan, dahil ang ating Panginoon Diyos po ay just. Wala po siyang kinikilingan, walang pinaprotektahan. May pinaprotektahan, pero syempre walang kinikilingan, just lang. Naging team ng 24 oras 3 sorry. So yun, ang ating Panginoon Diyos ay patas. Wala po siyang kinikilingan na na kung sinong tao. At dahil po isinasalakalang ng ating Panginoon Diyos ng lahat ng gawa, salita, at maging laman ng ating mga puso, lahat po yun ay magiging basihan sa ating judgment, especially po yung faith o yung pananampalataya. Kaya habang maaga pa, faith and repent. Kapag nagawa mo yung dalawang yun, sundin mo lahat ng katuruan, ipamuhay mo lahat ng pinamuhay ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay narito sa lupa. Sorry sa background sound, dahil aking ate ay naglalaba ngayon sa washing machine, so yung vibration sound sa background din yung mga jeeps sa background ay ngayon pa lamang pwedeng makadistract na sa ating future na sasabihin. So please bear with me, guys.
At mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong turuan ni Pastor Russell Ocampo ay restoration and creation. Ito po yung huli, last but not the least, na mangyayari in the future. Yung huling mangyayari daw po ay yung panunumbalik o yung restoration ng buong nilikha. Hindi lang yung tao yung naapektuhan ng kasalanan, pati po yung kalikasan at buong mundo yung sumailalim sa sumpa. Ngunit ayon po sa plano ng ating Panginoon Diyos, darating yung panahon na ang lahat po ng bagay ay gagawin niyang bago. Magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, kung saan wala ng kasalanan, wala ng sakit, wala ng kamatayan, at wala ng pagdurusa. Ito po yung ultimate fulfillment ng kagandahan at kapangyarihan o kapayapaan na ninanais po nating lahat ng mga tao. Actually, kahit hindi mananampalataya, gusto na ito pero hindi nila alam kung paano ito makuha dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia, o kahit may nagpipreach ay hindi sila nakikinig o hindi nila full focus yung attention nila kapag may naririnig silang gospel. And that's sad kasi sobrang daming tao na hindi alam yung way kung paano maligtas. Do gusto nila ng buhay na walang kasalanan, walang sakit, walang kamatayan, at puro syempre masaya, lahat naman gusto ng saya with our Lord God, pero ang problema doon ay hindi nila alam kung paano yun ating, and that's our job as a Christians. Kailangan natin i-share yung gospels, kailangan natin magtanim ng seeds sa kanila para lahat ng tao ay save, o as long as sobrang dami, basta as long as possible, kailangan marami tayong maakay sa ating Panginoong Diyos, dahil ating Panginoong sa Kristo lamang po ang only way, the truth, and the life, at walang makakapunta sa Diyos Ama kung hindi dahil sa Kanya, kung wala siya except through Him. Sa restored creation po, mabalik tayo, makakasama po ng ating Panginoon Diyos yung Kanyang mga tao magpakailanman sa isang lugar na puno ng katuwiran, kaligayahan, at walang hanggang buhay. And yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.